kagigising ko lang, talagang kagigising ko. Ito yung last day namin dito sa probinsya. Magpa-Manila na po kami, kasama ko si Sander at mga bata kasi nauna na po yung kapatid ko. So, last day na din po tayo dito sa Pilipinas, dito sa aming lugar. Last day na po. Nakakalungkot kasi naiwan ko na ang pamilya ko. Ay, umiyak. Dapat masaya lang tayo kasi nung kahapon pa ako nakaimpake lahat-lahat na, alam nyo, ayaw kong umalis, pero kailangan naming gawin dahil ang pamilya ko din naman is yung asawa ko. So dapat nag-usap na kasi kami ng asawa ko, so dapat dito na kami and then magsusunod siya. Kaya ko nga pinapaayos ang bahay dahil yun yung napag-usapan namin. Bigla-bigla ba? Pag-usapan namin na dito na kami muna dahil before 3 weeks ago sabi ko, kumusta dyan sa Lebanon, di ba nga hindi namin agad pinaayos tong bahay dahil alam niyo naman yung hindi talaga namin balak mag-stay. Kumbaga talagang nakaplano na dito sana muna kami ng mga bata kahit 1 taon ganyan. Kaso hindi pwede muna, babalik kami doon para aayusin namin ang lahat kasi nga pumunta kami dito bakasyon ng mga bata, walang pasok, kaya maraming tatanong kung bakit walang pasok ang mga bata, hindi pumapasok sa school kasi nga po doon bakasyon, pero nakaplano na talaga na dito sana kami kahit subukan namin ng 1 taon ganyan. Kaya nag-start kaming pinaayos ang bahay para kahit papaano maayos konti kasi marami na siyang sira. So yun, and then talagang gusto ng asawa ko dito muna kami at susunod sana siya ganyan, pero nagbago ang lahat dahil kailangan ng mga bata ng education. Dito naman kasi hindi na sila nag-start and mahirap sa mga bata yung language. Alam nyo, yun yung kamali ko kasi hindi ko sila tinuruan since bata sila, kasi hindi ko naman expect na guys, na ganito na ang buhay ba sa Lebanon ay umiba. So akala ko maging okay, alam nyo, okay ang lahat ganyan. And yun, last week sabi ng asawa ko, uwi na lang muna kayo dito, ayusin muna natin lahat, and pinamis naman niya na babalik kami kasama siya. May ayusin lang kami doon, hindi matters ganyan. So kaya kailangan namin bumalik sa Lebanon. And tinanong ko yung mga bata, excited ba kayo umuwi ganyan. Tinanong ko sila habang araw-araw yung pag-impake ko kasi basta guys, araw-araw hindi alam ng magulang ko na na may balak kami mag-stay dito. Hindi nila alam kasi nagulat sila bakit daw pinapaayos namin ang bahay ganyan. Kasi alam nyo, matagal na din na hindi naayos, marami talagang sira. Yun lang yung sabi ko kasi nakakalawang na yung bintana, kaya ko pinapaayos, pero hindi ko sinabi sa kanila, pati ang mga kapatid ko. Pero ang plano talaga namin ng asawa ko, kahit i-try namin mag-stay ng 1 year kung okay lahat ganyan. So kaya lang
kailangan namin bumalik kasi ayaw ko naman masira ang pag-aaral ng mga anak ko. Kaya ito, babalik kami. Time na po ang ito yung oras na lang po yung natitira. Nakalungkot talaga. Di ba punta dito yung kapatid ko? Sana sabay kami na alis, pero hindi niya din alam na pero nakakalungkot mag-impake. Kailangan natin bumalik kasi nga may asawa din po ako na balikan doon. Oo, balak niya talaga sumunod dito, pero yung sitwasyon ay mahirap. Ngayon, sabi niya sana walang aberya na pagbalik nyo, lalo sa airport, Philippine Airport, kasi sa Lebanon ata ngayon parang may something pa rin na nangyayari, ganyan, alam nyo. Pag-pray nyo po na maging okay po ang lahat sa Philippine Airport. Kompleto naman ang papeles namin, mga bata okay naman, kasi hindi lang naman first time nila pumunta dito. Kaya lang yung sitwasyon sa Lebanon medyo hindi pa okay, kasi sabi ng asawa ko ngayong Tuesday yun agreement daw na, alam nyo. So mahirap kasi magkwento dito kasi lalo about sa politics ba. Pero yun yung isa na kinatatakutan din ng asawa ko, kasi kami sa Qatar Airways, about nag-update kami about sa seat namin, kasi nga hindi namin nag-update kami sa Qatar Airways, and marami daw ang bakanteng seat, kasi nga yung vacant seat namin ay yung upuan namin sa plane, yung pumunta kami dito binayaran namin. So dapat 2 ways lang, ay yung kumbaga isang lang dapat stopover doon lang sana sa Qatar. Kaya lang yung nangyari na aberya sa time na yon, yung pag-uwi namin dito, may gulo, yung kumbaga may gulo that time. So kaya nailipat, pumunta kami sa Thailand. Kaya yung nangyari guys. Ngayon diretso na po tayo Manila, Doha to Lebanon. So kasama namin si Sander na babalik sa Manila, and dapat sumama na ako sa kapatid ko, pero sabi ko ayaw ko mag-stay ng matagal sa Manila. Mas gusto ko yung i-google ko yung time ko sa magulang ko, yung araw, ganyan. Isama ko sana sila sa Manila, pero parang mabigat sa dibdib ko yung makita sila sa airport na, alam nyo. Kagabi naman nagbanding na kami, usap-usap, ayun, oras na lang yung yung oras na lang talaga yung banding namin. Sabi ng asawa ko, naiintindihan kita. Kasi sabi niya, nag-message, ready na kayo, naka-impake ka na sa kahapon lang talaga ako nag-impake kagabi, kasi ayaw ko yung nag-impake lalo sa ganito. So yun, sabi niya, I understand you, sabi niya. Kasi sabi ko, sabi ko, ang hirap, sabi ko sa asawa ko, kasi hindi ko na naman sila makita. Sabi naman niya, I understand. Pamilya ko din naman siya, asawa ko eh. Kaya lang, alam niyo, ang magulang, mahirap sila palitan sa buhay. Kaya, ay naku, ayaw ko magdrama, mamaya mga basher mag-comment na lang. Kaya lang, yung parang ang hirap talaga magpaalam. Kaya kahit magulang sila eh, ay nako. Pero alam ko yung time ko, nagawa ko naman lahat. Kasi never ako, dati kasi nung umuwi ako, kapag umuwi ako dito, barkada kasama ko, kaibigan, mostly. Pero ngayon, wala akong ginawa kundi sila yung kasama ko araw-araw.
Kasi gusto ko talaga ano ba yung kasama sila. Never akong, hindi pa ako namasyal sa mga kaibigan ko, ganun. Kasi yung kung ano yung nakikita niya, pagising ko, ganun, dito sa bahay lang, ganun. Umiyak lang ako kasi ang bilis ng oras, ang bilis ng araw ba. Sakto 2 months yung pag-stay namin dito. So, masaya naman ako yun sa pag-stay ko sa Pilipinas. Nagawa ko yung lahat. As in 2 months, ang bilis. Mabilis talaga. Pero, wala akong pinagsisihan na umuwi. Kahit nagpagod ako na naglinis sa bahay, nag-ayos, okay lang. At least, yung may value yung pag-stay namin kahit hindi kami namamasyal kasi hindi talaga ako ganun. Hindi ko hilig mamasyal. Basta gusto ko kasi nung nandun ako sa Lebanon, yung goal ko, yung makasama ko yung magulang ko. Hindi ko plano yung mamasyal kung saan yung kasama yung mga barkada. Bakit di ka mamasyal? Lagi kang naglilinis. Relax ka naman yung bakasyon, mag-relax ka dapat. Bakit ka naglilinis? Ganyan yung mga comment. Alam nyo, ang relax ko dito sa bahay, hindi yung sa labas with other kaibigan. Ito yung dito ako nakaka-relax. Ito ko yung feel ko yung relax kasama sila, kahit hindi naman nakikita yung relax. Alam nyo, yung pagpapahinga sa labas kasama ang mga kaibigan, hindi. Para sa akin, dati kasi pag umuwi ako, sila yung kasama ko noon, pero iba na, hindi na. Sabi ko, hindi, mas inuuna ko ang pamilya ko, magulang ko. Kaya ngayon, ayaw kong bumaba na umiiyak kasi yung tatay ko, di ba nakikita yun na pala tawa siya. Never ko yan nakita na nalungkot lang siya noong nasugat. Yun lang yung time. Pero yun, kung ano yung nakikita niyo sa video na naka-smile siya, ganun. Nagagalit din naman siya pag inaabuso mo siya, ganyan. Pero never ko siyang nakita na nalungkot na walang dahilan. Ayun, dami yung payo sa akin. Hindi siya lumabas kahapon. Sabi niya, kasi pinagsabihan ko, huwag ka nang, kasi nag-i-start na naman siya na alam niyo yung pupunta sa bukid, ganyan. So, sabi ko kahapon, huwag mo pabayaan yung sarili mo. Kasi gusto ko pagbalik ko, ganyan ka pa rin kalakas. Alam niyo, sana makinig siya kasi ayaw niyang makinig, guys. As in na gugol pa rin siya sa trabaho. Ay, umiiyak ako kasi oras na lang talaga. Tulog pa yung dalawa. Pag-isi siya yan. Magkatabi dati. Kagabi, ngayon, ganyan na ang setup. Ayun ko. Ayan, naka-empake na po tayo. Naka-empake na po. Yan po yung gamit. Dadalhin ko ito kasi alam nyo, ganda. Ayan, payab-yab sa Ilocano. Ganito ang bahay. Morning.
God bless you. Ay na DJ, may isa nga trapal. May isa nga, di ba gano'ng upat? Ano ba? Ay DJ trapal. Mana aja DJ? Papanan nyo? Papanan nyo? Kumkuman? Dapat ganun ibi. Ikaw ayaw no pata nang mabasa. Ipitin nyo. Kuku. Ay, kuku. Kaso ka na makulit to. Ika dito. Coconut. Naatap ba? Anyway. Ayan na. Dito tayo mag-start. Mag-vlog. So, noong dumating kami dito, bato siya, diba? Pinaayos namin kasi nababaha itong lumang bahay. Ito ang harap ng bahay pala namin. Yan, pinapalagyan namin ng ano. Ito, mag-start tayo dito. Ito pala ang lugar namin. Morning! Ito ang harap ng bahay. Yan, usually may nagre-rent sa aming harapan. Restaurant po siya. So, ito pala ay car wash namin. Yan. Ito bago lang ito siya, guys. 5 pesos. Hindi pa ata nakasaksak siya ganyan. Parang video okay na 5 pesos. May ano na siya. May water, dalawang water siya kasi minsan may nagsasabay na nagpa-car wash. May blower at saka shampoo. Built-in yung shampoo niya. Meron din po kaming tire inflator. Yan. So anyway, ito ang plano ng tatay ko, ipatanggal itong bahay, lumang bahay. So, kasi marami siyang plano. Dito kami lumaki. Dito nakatira ngayon si Jong at si Belle. Pero nagpapatayo po sila ng sarili nilang bahay sa doon. Pinakita ko na last time. So dito kami lumaki. Hindi ganito noon. Sa likod namin noon ay maraming puno. Alam nyo. Yan, dito kami nag-away-away ng mga kapatid ko nung maliit. Alam nyo. Kapag sibling, may away din. Yan. Lahat, walang kwarto sa taas. Open siya. Tapos noon, yung magulang ko sa baba sila natutulog. Lahat kami sa taas, magkakapatid. So, kailangan na namin itong bakit ganyan siya. Kahit ganyan yung itsura na maraming nagre-rent. Usually noon, yun na nga, pumunta ako sa Lebanon. Maraming story yung bakit ako napunta sa Lebanon. Nagkasakit yung nanay ko noon. Ganyan, basta short, nagkasakit yung nanay ko noon. And then, wala pa itong restaurant noon. So, ito yung una kong naipundar, yung maliit na, ito, sa harap. And then, nagluto ng nanay ko ng mga lugaw. Alam nyo, nag-start siya. And, dahil napagod siya, kawawa siya, may baboy pa siya, ganyan. Na pag-isipan namin na mag-iparent na lang, ganyan. So, yung nakikita nyong case sa likod, yun yung mga gamit niya noon, nagtitinda siya. So, ngayon, balak namin na may gagawin dito sa bahay na ito. Kasi nga dito malapit kami sa plaza, so wala namang imposible pag mangarap. So ngayon pinapagawa namin ito pansamantala kasi nga basta update ko kayo pag okay na siya. So ito parkingan sa amin pala ito, lahat kami. So ito, yan ang likod ng aming lumang bahay. Ito yung bahay ng magulang ko na pinagawa. Diyan sila nakatutulog ngayon.
kasama si Jan. Pero dahil ayaw ng magulang ko yung ganun na setup, dahil para sa amin na din, mga anak niya. So, ito yung tawag ito, update sa bahay. Napinturaan na siya. Ayan yung kubo namin. Ginawa lang ito lately. So, nakita nyo na yung loob sa kagabi. Dito tayo sa labas. Ayan na siya. White siya. Ikot tayo, guys. Dito tayo mag-ikot. Ito dati, 2 step ito, pero pina-flat ko na siya. Pina-level pala sa first step kasi minsan na ano yung magulang ko dahil mataas yung step ng hagdan. At ito naman ang aking aso na ayaw magpahawak. Niluloko ako. So, ayan, wait na po siya. Bale, itong post niya, yung beam niya, hindi pa yung final color. So, gray ang ilalagay namin dyan. So, ito yung door ng kusina namin. Dito tayo. So, dito malinis na siya kasi nga yun na pag-usapan namin magkakapatid, and na at ito yung likod. So, ito yung bakit malinis siya, 'di ba? Sabi ko, bakit hindi mo pagawaan ng dirty kitchen ang nanay mo? Alam nyo, may dirty kitchen siya, pansamantalang ito, and then ito, at ito na ang magiging bahay ni Jan. Ito yung binagay sa kanya dahil ayaw ng magulang ko yung sama-sama sila sa, alam nyo, sama-sama sila sa isang bahay kasi pinalaki kami na maging independent. Ayaw niya talaga yung yung gusto nila magsariling sikap kami, ganun. And ngayon lang kami sama-sama sa food, sa gastos, dahil andito ako kasi yun ang sinabi ko sa kanila, minsan lang mangyari na nagsasama tayo, ganyan. So kaya nakikita nyo na sabay-sabay minsan na kumakain kami, pero kapag wala na kami, yung nasa na kami, usually may kanya-kanya silang niluluto, ganun. So ito na yung likod. Ito yung gagamitin ni Jan. Kinuha niya sa tanim ng tatay ko doon sa bukid niya. Ito yung kiling sa Ilocano. Yan, itong gagamitin niya pansamantala sa dingding. Kasi maraming kwento ang bakit basta. So ito na yung likod, side. Ayan, ito mga ganito bago lang namin nilagay kasi usually noon walang tubo, hindi namin nailagay, kaya yung mga nakikita nyo nasira na pinta na ano na siya dahil sa tubig. Wala kasi siyang waterproof noon sa labas, plain lang talaga siya. Hindi namin na palagyan noon dahil hindi naman namin expect na ganun ang mangyayari sa amin sa Lebanon. Kaya ngayon lang talaga na ilagay, bago kahapon lang nilagay ni Jan. So lahat meron na po siyang hagusan ng tubig. Yung sa gutter nilagay niya din. Ito lang yung mali niyang nilagay kagabi, umulan. Sabi ko ayusin niya ulit kasi may butas ata. Tingnan niyo, ewan ko paano nangyari, tumutulo dyan. So ito na yung bahay. Ito ang dirty kitchen ni Inang. Ito ang bahay nila. Pero si Jan doon na siya. First, dito na siya pag maayos kasi
Magulang ko ngayon. Hindi na sila. Hello, good morning. Ito ang papaayos ni John. Pansamantala daw, sabi niya. Ito ang magiging kusina. Aayusin niya, siya ang mag-ayos. So, i-update ko kayo kahit nasa Lebanon na tayo. Ano, anak? And there's like a big, there's a big bump, and there's like a big fire. Don't I will buy, I put something. It's like a big fire. Mamarakan po sa dinner lah. Taga, ay, Sampai nalukatan, nalagay yung bubit lang. made in China. Why is half of this? Why is half of the stuff made in China? Why is the half the stuff like made in China? This stuff is made in China. Made in China daw. We also have- No, it's not made in China, made in Philippines. Look. Kami na Lebanon. Yeah. We have some stuff made in China. Yes. Your friend in China? One friend. The friend na. Are you a friend? Yeah, one friend. What's name? Thomas. Thomas. Dapat ati class A. Yes, guys. Pero yung salitatan made in China. And the brother. Thomas. May asawa yung ata? China is here in Philippines. Huh? China. Here in the Philippines. Ingka gumatang ko deng pandesal. Mga bag. Are you that okay? Joy. Bun, i-joy. Bun. Amo. Sander! Ano ba, Sander? Ready na po ang aming bag. Uwi na tayo sa Manila. Akin to, Bella. Akin to. Ako lang ha. Hindi maganda yan. Tinanggal mo lang kasi yung mga tao dito. Ha? Kung tinanggas yung pangalan nila, oh. Ha? Tinanggal mo lang. Nasaan na yung... Ano po? Ano yung charger? Yeah, mama. Ni brown.